Binusab kanatong tanan mga kaigsunan. Welcome sa ato ang Powerhouse Meeting. Salamat sa Ginoo sa nagkadaghan nato nga mga kaigsunan nga nagasunod nining ato ang training, ining atong equipping. Salamat sa inyong kinabuhi akong paghandom gyud nga ang Ginoo padayon nang magasangkap kanato, no? Ang Ginoo padayon andam kanato aron mahimo kitang kabahin sa pagpalapad sa gingharian sa Ginoo nini nga kalibutan. Salamat sa inyong makinabuhi akong paghandom nga ang Ginoo padayon magapanalangin kaninyong tanan. So welcome gikan sa ato mga primary leaders ngadto sa ato mga simbalay leaders. Welcome sa tanan. Salamat sa inyong padayon nga pagsunod nini ato ang equipping nya. Welcome usab para sa mga pastors nga ato mga kauban nga nagasunod po ani nga equipping. So salamat sa iyong kinabuhi. Unta ang Ginoo padayon lig-on kaninyong tanan. Hallelujah. So karong gabi padayon ta sa atong ikaupat nga bahin, no? Part 4 na ang ato ang gisgutan karong gabi. So ang ato ang tema mao gihapon ang fruit of the spirit, no? So sa part 4 isgutan nato karong gabi ang peace. Okay? So, atong basahon ang scripture, ang atong scripture, Galatians chapter 5, verse 22. Ingon siya dinhi, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace. So, diha na sa tamhunong, no? So, underline the word peace, no? Kana siya nga atong isgutan karong gabi. So, magampo ta. Amahan nga lingit nun, salamat kaayo kay padayon kang magasangkap ka namo. Samtang aniya kami, together Lord, learning your words. We pray dear Lord that your Holy Spirit will minister to us tonight. At sa damay sugutanay kami, kalabot ni ining peace. We pray dear God that you would give us a spiritual understanding so that we will understand what you want us to receive tonight. And I pray the Lord for revelations to be upon us, dear Lord. Aron ang among mga kahimtang sa kinabuhi mo usab. Because we believe just one word, just a word of revelation will change our situations. So dear Lord, we just lift up our hearts to you tonight. We ask your precious blood to cover us, dear God, as we do continue to listen to your word. Salamat nga ma-enjoy na mo Ginoo imong presensya o gagahom sa imong mga pulong samtang padayon kami pamalandong niini. Kanimo among itugyan ang tanan gikan sa among mga equipment, among camera, tanan Ginoo. And all of us Lord who are here tonight sa among powerhouse. Salamat ikaw magapanalangin kinahanglan pagampo in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen and amen. So, welcome once again sa ato ang Powerhouse Meeting. So, karong gabi isgutan na to ang peace, no? Sa Bible, doon ay duha ka klaseng peace nga gisgutan. Una is the peace with God. Unsa man ning peace with God? It is the peace between you and God. It is the peace between me and God. So, gitawag na sa Bible og peace with God. Makita na to sa Romans chapter 5, verse 1. Ingon siya, therefore, since we had been made right in God's sight by faith, we have peace with God because of what Jesus Christ, our Lord, has done for us. Verse 2, because of our faith, Christ has brought us into this place of undeserved privilege, where we now stand and we confidently and joyfully look forward to sharing God's glory. Hallelujah! So, magkita na ito dinhi sa dihang kita nahimong matarong at tubangan sa Ginoo pinaagi sa atong pagtuo. Doon na nakitay kalinaw diha sa Dios, no? Peace with God. Now, listen, paminaw pag-ayo. Sa unang panahon,
we Christians today are sinners. Muna ingon sa Bible. Sa una, we are like people of the world. No? Sama kita sa mga tao sa kalibutan. No? Pareha kita ugawi sa mga tao sa kalibutan. Pareha kita panlantaw sa mga tao sa kalibutan. No? Pareha kita og kinaiya sa mga tao sa kalibutan. No? For short, we are sinners. No? Before, we are sinners. But because of our faith of what Jesus Christ has done on the cross, God has brought us into this place of undeserved privilege. Ingon ang verse 2, we have peace with God. No? So, sa una, makasasala kita sama sa mga tao sa kalibutan. Apan, tungod sa atong pagtuo sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa krus sa Kalbaryo, when He died on the cross, when He poured out His blood on the cross, ang Dios naghatod ka nato, no? Niining kahimtang karon, no? Ngunta dili angay para sa ato, no? Nakabaton kita og kalinaw diha sa Ginoo. This is because of what Jesus Christ has done on the cross. Hallelujah. Mao na nga, the peace of God is the peace between you and God. It is a special moment that you and I experience in life when we make Jesus Christ as our Lord and Savior. Personally, no? Sa dihang gihimo nato ang Ginoong Jesucristo nga mo'y atong personal nga manluluwas o Ginoo sa atong kinabuhi, nakabaton kita og kalinaw diha sa Ginoo, no? We receive the peace with God, no? So nagtuo ko nga nakasabot kay tanian ng tanan, no? And that's the reason why we are here, no? Niata nining atong training, niata ning atong equipping tungod kay duna nay kalinaw taliwala ka nato og sa Ginoo, no? No? Sa una, wala man tay hilig ani magbasag Bible, mamalandong sa pulong sa Ginoo. Dili man ta ganahan ani, pero karon ga-enjoy na ta, no? Karon dasig na ta nga gusto nato nga makadungog gid ta, no? Sa pulong sa Ginoo, no? Kay lagi duna naman tay lig-on nga relasyon diha sa Ginoo, no? Naangko nato kini, no? Ang kalinaw tali ka nato sa Ginoo tungod sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa krus sa Kalbaryo. Nya mo na atong gituuhan. Amen? That's why we are made righteous before God. Amen? Hallelujah. So, mo na siyang una nga peace nga gisgutan sa Bible, peace with God. Ang ikaduha nga gisgutan nga peace sa Bible is the peace of God. No? Ganiha peace with God. Pero ang karon, ang ikaduha, peace of God. It is the peace within us. No? It is the peace within our heart. No? Mao ni siya ang giingon sa John 14 verse 27. Ingon siya dinhi, si Jesus mismo nagingon, I am leaving you with a gift. Peace of mind and heart. Hallelujah. Ingon si Jesus, I am leaving you with a gift. Peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So, don't be troubled or afraid. So, manigingon ni Jesus, no? So, ingon siya, akong ibilin ka ninyo, no? Ang gasa. Unsa kini nga gasa? Kalinaw sa unahuna o sa kasing-kasing. This is the gift of peace that the world cannot give. No? Dili nato ni makuha sa kalibutan, no? Gikan kini sa atong Ginoong Hesukristo, pinaagi sa pagpamuhat sa Espiritu Santo diha sa atong kinasuluran. Someone said that the peace of God is a spirit of calmness of heart and mind that hold on even in the midst of trouble, trials, and hardship. Akong Osborne, no? Doon ay usa ka writer, nag-ingon siya, that the peace of God
is a spirit of calmness, serenity, sa uban nga word. So, the peace of God is the spirit of calmness of heart and mind that hold on, that continue, that abides in us, even in the midst of troubles, trials, and hardships in life. So, muna yun, So, yun nga ang kalinaw sa Ginoo nga nasa itong mga kasing-kasing is the spirit of calmness. Kanang spirito kini sa kakalma, Diha sa atong kasing-kasing o sa atong unang-una, nga magpabilin siya, magpadayon siya, bisan na atataliwala sa sitwasyon, nga lisod, pitos, Sama gud karon, panahon sa pandemic, dili tiaw ang mga limitasyon o kalisod nga atong ginasugubang sa kinabuhi matag adlaw, Daghan kayo hardship, difficulties, troubles, and sometimes trials. But the peace of God, nga naa sa atong kasing-kasing o sa atong una-una, nga ginaugman sa gahom sa Espiritu Santo, mao ni siya magpabilin sa atong kinasuluran. Bisan naa tataliwala sa mga kalisdanan. Paminaw pagayo ani. The peace of God is something that we cannot manufacture. Nganong ginabalik-balik na ko ni? Because this is very important for us to understand. That the peace of God is something that we people cannot manufacture. We cannot buy it. We cannot earn it. Why? Because it is the fruit of the Holy Spirit produced in us as we totally surrender our lives to God. Naapsa na to? Sa dihang ang kinatibuk-an nato kinabuhi, gina-surrender nato diya sa Ginoo, ginatugutan nato nga ang Dios mo'y mamuhat sa atong mga kinabuhi. Ang Espiritu Santo sa Ginoo mamuhat sa atong kinasuluran. Ug siya ang mag-produce, og bunga sa atong mga kinabuhi. Unya, kana mawang peace of God. Hallelujah. Unsa gani ang peace of God? It is the spirit of calmness that lingers. It is espiritu kini sa pagkakalma sa atong kasing-kasing nga magpabilin siya bisan naa tataliwala sa kalisdanan sa kinabuhi. So ang pangutana karon, unsaon man, how can the peace of God works upon our lives, unsa may atong buhaton para kini nga kalinaw nga gitisok sa Ginoo pinagi sa Espiritu Santo magapadayon sa atong kinabuhi, magapabilin sa atong mga kinabuhi. Kay sayod tang tanan nga usahay sa mga hadla sa mga pagsulay o unsa man nga mga kalisdanan, usahay ma-trouble, Usahay magkaguliang, ang atong mga panguna-una, ug bisan pa usahay ang atong mga pagbati, Muna nga kinahanglan kaayo nga ang kalinaw sa Ginoo magapabilin gayud sa atong kasing-kasing, So ang pangutana unsaon aron kini magapabilin sa atong kasing-kasing ang kalinaw sa Ginoo, unya mamuhat siya effectively para sa atong mga kinabuhi. Number 1. Okay? How can the peace of God works upon our lives? Number 1, stop worrying. Stop worrying. Philippians chapter 4, verse 6. Ang first line, ingon niya, don't worry about anything. So, muna ingon sa Philippians 4, verse 6. Don't worry about anything. Ingon ang Ginoo sa tuwa, ayaw kabalaka bisan sa unsang butang. Ayaw kabalaka bisan sa unsang mga butang. Napaminawan ni. Ngano man nga dapat dili ta mabalaka sa bisan unsang mga butang, because worrying is a waste of time. Pag ikaw ug ako mabalaka kalabot sa mga butang, giusikan nato ang atong panahon. Giusikan nato ang atong panahon. Ngano? Tungod kay dunay pagtuon nga gihimo, Unya,
ang resulta, ingon nila inaani. No? Doon na sila pagtuon, mahitungod aning kabalaka. Unyang resulta, ingon nila sa ilang pagtuon, that 60% of our worries never happen. Ingon nila, sa mga nagtuon, kalabot aning kabalaka, ingon nila, 60% of what we worry never happens. And then, ingon nila, 20% of our worries are already past and are completely out of our control. 20% sa atong gikabalakan nang labay na, nangagi na, beyond our control already. Kanang wala na ba? Kanang useless na. Wala na kay mahimo kay niagi naman, nilabay naman siya. Sigo sa study, 20% sa atong ginakabalakan nang labay na, nangagi na sa atong kinabuhi. Wala na tayo mahimo ato. No? Unya, another 10% are just so small. No? 10% sa atong gikabalakan, gagmay rin kayong butang nga, kung imong una-unahon, dili gyud unta siya makadisturbo sa ato. Tungod kay, gagmay lang kay siya nga mga butang. Kaya lang, tungod kay atong ginakabalakan, mura siya gadisturbo sa ato. Pero, gagmay rin siyang mga butanga. Nga kung una-unahon, dili gyud siya makadisturbo sa ato. Unya, another 5% that we worry is that we cannot do about it. It's beyond, no? It's beyond our control. Para sa aning pandemic, gawori ta ani. Beyond our control, no? No? So sa atong ginakabalak-an di ay 5% lang, no? Ang kanang atong gikabalak-an nga wa gyud tay mahimo niya ba? Kay ana naman siya, no? Beyond our control man siya. And another 5% only is real. So, out of 100%, murag inaani ang ilang sumada sa mga nag-study. Ingon pa nila, they discovered that only 5% of the things we worry are real. And 95% of the things we worry about are a waste of time. Ana ilang ingon, no? Sa mga nagtuon, ingon pa nila nga ang tinuod yun nga mga butang nga atong gikabalakan, 5% ra gid siya. While 95% sa atong giworry is just a waste of time. Ngano? 60% of that 95% never happen, 20% past na siya, unya 10% gagmay ra gid kay siyang mga butanga. Unya, ang ubang mga butang, we cannot do it. It's beyond our control. It's only 5%. Muna nga, si Jesus mismo nga itong Ginoo, nag-ingon siya sa Matthew 6 verse 27. Siya, can all your worries add a single moment to your life? Ana ang pangutana sa Ginoo, no? Gwapo kay ang pangutana. Kanang mabalaka ka, madugangan bang imong kinabuhi? Ano bitaw? Bugat siya nga pangutana. This is telling us that worrying changed nothing. Muna buti pasabot sa atong Ginoo. Yung siya nga, ang imong kabalaka, makadugang ba sa imong kinabuhi? Makausab ba sa imong kinabuhi? No. Muna siyang tubag. That's why, when we worry, we are wasting our time. Ana siya. Furthermore, worrying about things does not do good to us, but a lot of bad. Ang pagkabalaka di ay, no, mahitungod sa mga butang, dili makahatag og kaayuhan sa atuwa, kundili puros lang kadautan. Nasundan na to? Muna, pag mag-worry di ay ta, kalabot sa mga butang, no? Gasayang-sayang lang ta sa atong panahon. Tungod kay, when we worry, dili lang nag-usik ta sa atong panahon, kundili, nagahatag kini og kadaot sa ato. Daghang kadaot,
moabot sa atong kinabuhi when we worry. No? Dili maayo ang mahatag nini sa atong kinabuhi, kundili kadaot lang. Because worrying is an emotion, it is emotionally draining. Mana sa in English, no? Kanang makahubas sa atong pagbati, and can sometimes cause mental torture, no? Sa mga tao nga gawori. No? Kanang ang yang una-una ba kanang murabag na siya kadlukan permi, na mental torture na siya, and sometimes physical sicknesses, no? Mo na nga usahay naigaabot bitaw nga sakit sa atong lawas nga niabot siya tungod kay naatay kabalaka. Ana. No? Mo na nga ang Bible, no, nga atong gibasa, gisugo ta. Do not worry, no? Mura tagi ingnan sa Ginoo ba nga undangan nang imong kabalaka, di na makatabang nimo, makadaot na sa imo ha. Nag-usik-usik lang ka sa panahon kung mabalaka ka, no? Kay kasagaran sa imong gikabalakan, 60% of what you are worrying never happen. No? Unya makadaot sa lawas, no? Kung mag-worry, no? Therefore, for the peace of God to work upon our lives, stop worrying. Period. Amen. Ana siya, para makapamuhat pag-ayo ang kalinaw sa Ginoo sa atong mga kinabuhi, undang ta og kabalaka. Period. Ha? Ikaduha, unsa pay atong buhaton para ang kalinaw sa Ginoo mamuhat sa atong kinabuhi? Turn your cares over to God in prayer. Ang sa ikaduha, turn your cares over to God in prayer. In prayer. Huh? Ato pa rin pagbasa ng atong verse. Philippians chapter 4, verse 6. No? Ang primero ingon niya din, don't worry about anything. No, naisigutan na ito. Muna number 1, don't worry. Instead, ingon niya, pray about everything. Pray about everything. Unya ingon siya, tell God what you need and thank Him for all He has done. So, sa unang gingon, para makapamuhat gyud ang kalinaw sa Ginoo sa atong kinabuhi, undang taog kabalaka. Ikaduha, atong iisa sa Ginoo ang atong mga panginahanglan diha sa pag-ampo. Unya ingon ang Biblia nga atong gibasa, ingon siya, pray about everything. Tell God what you need. No? So kita ta sa Ginoo diri paagi, unsaon para makapamuhat ang kalinaw, isugid nato sa Ginoo. Isugid nato sa Ginoo ang atong panginahanglan. Isulti nato sa iyaha ang atong panginahanglan. Iisa nato sa iyaha ang atong mga concern. Amen. No? We need to believe that God knows everything that happens to us and He is in control of our every situation. We need to believe that. No? Kung doon na may usa nga kinahanglan nga atong tuuhan ani kinabuhi, sa den kita nangalagad sa Ginoo, tuuhan nato nga ang Dios nakabalo sa tanang nahitabo sa atong kinabuhi. Unya walang siya igo na kay balo sa tanang nahitabo sa imong sa akong kinabuhi. Kontrolado niya ang tanang sitwasyon nga nagakahitabo sa atong kinabuhi. Ano bitaw? Muna nga si Pedro nagsulat, no? 1 Peter chapter 5 verse 7. Ingon niya, give all your worries and cares to God. So dili gipaklaro no sa sulat ni Peter, no? Siya give all, ihatag nato ang tanan, no? Natong kabalaka ug kahangawa sa Ginoo. No? Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Do you hear that? I-underline ang word, God
cares about you. Ang Dios nagatagad sa imo ha. Huh? In fact, ang mga mata sa Ginoo nakapunting kanunay sa imo ha. Ug sa kuha, kita nga nagasalig sa Dios, nagalantaw ang Ginoo sa atuha kada adlaw. Ang iyang mga mata na kanunay kanato. Mo nagsayod siya sa atong mga kahimtang, kabalo siya sa atong mga sitwasyon, kabalo siya sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Amen? Mo na ingon si Peter, give all your worries and cares to God, for He cares for you. Hallelujah. No? Ang Ginoo nagalantaw kanato. No? Wala siya nagapasagad, no? Wala siya nagahunong, no? Sa pagplano unsay maayo para sa imo. No? Mao na nga ang Ginoo, no, ang pulong sa Ginoo nag-ingon kanato, no, nga don't worry about anything, instead pray about everything. Let us tell God our need. Amen? Kung si Peter pa, give all your worries to God because God cares for you. Even the Lord Jesus Christ, no? Ang Ginoo mismo, nag-ingon siya sa John 16 verse 33. In siya, I have told you all this so that you may have peace in me. Ang Ginoo, isulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw diri kanako. Ingon niya, here on earth you will have many trials and sorrows. But take heart. Now listen to this. Ingon si Jesus, here on earth, you will have many trials and sorrows. But take heart, because I have overcome the world. Kung sa ingon diri, now I want you to underline, I have overcome the world. Now si Jesus, ingon siya, gisulti ko kini kaninyo, aron magmalinawon kamo diha kanako. Ingon niya, diri sa kalibutan daghan mog mga kalisdanan, daghang mga pagsulay, daghan mog kagul-anan. Pero paglig-on kamo. Ngano? Ingon si Jesus, I have overcome the world. Now what does it mean? I want you to notice this word. Ingon si Jesus, but take heart, because I have overcome the world. I believe that the Lord Jesus Christ is telling us tonight that He has already overcome your problem. He has already overcome your worries. He has already overcome your cares. He has already overcome your worries. Anything that you worry, Jesus has already overcome. He said, I have overcome the world. Amen? Kung si Jesus nangyayon, I have overcome the world, He also overcome your problems. Amen? Muna nga, atong isangon sa Ginoo ang tanan natong mga ginakabalakan. No? Imbis mabalakat atong isulti sa Ginoo ang atong panginahanglan. No? Hallelujah! Muna ang buti pasabot sa atong Ginoo sa Kristo. Iyon siya, I have overcome the world. He is telling us that we need not to worry because He already overcome all our problem. He already overcome all our bad situations. Amen. Amen. All we have to do is to learn to turn our cares over to God in prayer. Amen. So kung makakatunta sa paghatag sa Ginoo sa mga butang nga atong gikabalakan diha sa pagampo. Unsa ingon sa verse 7? Sa mao gyapon nga chapter, Philippians 6 verse 7, isa din. Tanawa kung kita makakatun lang sa pag-isa sa Ginoo, sa paghatag sa Ginoo sa atong mga concern, sa atong mga panginahanglan, ingon siya sa verse 7, then you will experience God's peace. Ana? So kung makakatunta sa pag-isa sa Dios sa atong mga concern, ingon dinhi, then you will experience God's peace. Hallelujah! Mao na nga, pag kita makakaton nga atong ihatag sa Ginoo ang atong mga concern, ingon ang verse 7, then you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. His peace will guard
your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Amen. Amen. No? Tipigan sa Ginoo, panalipdan sa Ginoo, ang atong kasing-kasing o ang atong una-una. No? Sa dihang ang kalinaw sa Ginoo magalunop sa atong kasing-kasing. Tungod kay nakamauta muhatag sa iyaha sa mga butang nga atong gikinahanglan, pinaagi sa pagampo. Amen. So mo na sige ikaduha, no? Unsa itong una? Undang ta sa pagkabalaka. Ikaduha, let us turn our cares over to God in prayer. Hallelujah. Ikatulo nga gikinahanglan para makapamuhat pag-ayo ang kalinaw sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Unsa ikatulo? Change our thoughts patterns. No? Usbo nato ang dagan sa atong mga panguna-una. No? Ambak ta sa verse 8, Philippians 4 verse 8. Unsa ingon niya dinhi? Insya, and now, dear brothers and sisters, one final thing. Ingon niya dinhi, no? Pag final thing gani, importante kay siya, no? So, ingon niya, one final thing. Ingon niya, fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Next sentence, ingon niya, think about things that are excellent and worthy of praise. So, nakita na ito din no? Ikatulong paagi para makaliyok pag-ayo ang kalinaw sa Ginoo sa atong kinabuhi, kinahanglan usbon ang atong matang sa paguna-una. No? Muna ingon sa Bible, sa atong gibasa karon. One final thing, ingon niya, fix your thoughts. Fix, no? Isintro ang atong mga panguna-una sa mga butang nga insakto, no? On the things that are true, honorable, right, pure, lovely, and admirable. Think about these things, no? So the Lord is telling us that for the peace of God to work upon our lives, we have to change our thought patterns, no? From the things na paminaw pagayon no? So, ang buti pasabot sa Ginoo aning bersikulo 8, that we have to change our thought pattern from the things that decreases our faith to the things that increases our peace. Akong usbo, no? Nasipet kong litok, no? So, the Lord is telling us that for the peace of God to work upon our lives, we have to change our thought patterns from the things that decreases our peace to the things that increases our peace. Amen? So, para makapamuhat pag-ayo ang kalinaw sa Ginoo sa atong kinasuluran, usbo nato ang dagan sa atong una-una, no? Atong ipalayo sa mga butang nga makapalusno sa atong kalinaw. Ug ngadto ipuntirya nato atong una-una sa mga butang nga makapasilaob sa atong kalinaw. Amen? Hallelujah. Napaminaw pagayo ani. If we keep our minds on the Lord and the things of the Lord, even in the midst of difficulties and terrible times, the peace of God will protect our hearts and our minds. Can I hear amen to that? Amen. No? Kung ang atong panguna-una nakatutok kanunay sa Ginoo ug sa mga butang nga Dios nun. No? Mamuli ang buti pasabot ko sa scripture. No? Ako balik ko na kung basa. Isa sa verse 8, Philippians 4 verse 8, and now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about the things that are excellent and worthy of praise. Muna ang buti pasabot niya. Muna nga, kung atong isintro ang atong una-una, ngadto sa Ginoo, o sa mga butang nga Diyos nun,
even in the midst of difficulties, the peace of God will guard our heart and our mind. Ngunang ang mga Kristiyano nga kabalo bitaw mo usab sa ilang panlantaw, no? Imbis mo tan-aw sila sa mga butang nga muhatod kanila sa pagkabalaka, ilang ginatutukan ang mga butang nga Dios nun. No? Unsa tong puro, unsa tong insakto, unsa tong kanang makadasig, muna ilang ginatutukan, no? Nya muna ibot ipasabot dinhi sa scripture nga atong gibasa. Unya, what will unsay resulta kung tutukan nato ang Ginoo mga butang nga Dios nun? Ang kalinaw sa Ginoo magapanalipod sa atong dughan ug sa atong mga una-una. Amen. Nga ma-enjoy nato ang kinabuhing Dios nun, ma-enjoy nato ang kinabuhing Kristohanon, ma-enjoy nato ang kinabuhi nga nagaalagad sa Ginoo kung ang atong hunahuna nakasentro sa Dios ug sa mga butang nga Dios nun. Amen. Another thing, no? Ikaupat. Unsa pay lain, no? I think this is the last, no? Already. Ikaupat nga bahin nga gisgutan diri sa atong scripture nga atong buhaton aron ang kalinaw sa Ginoo mamuhat kayo sa atong kinasuluran. Unsang ikaupat? Obedience to the truth we had been taught. Obedience to the truth we had been taught. Asa mabasa? Sa versikulo 9. No? Philippians chapter 6 verse 9. Kung sa inyo niya din siya, keep putting into practice all you learn and receive from me. Everything you heard from me and saw me doing. Then the God of peace will be with you. Kung sa ingon sa verse 9, yun siya, keep putting into practice all you learn. All you receive from me. Everything you heard, everything you saw me doing. Si Apostle Paul nga nagsuhat ani, no? Gihagit niya ang iyang mga listeners, iyang mga disciples, no? Ang iyang mga gipangtudluan, ang iyang mga gipangwalihan, no? Gidasig niya, gihagit niya, keep putting into practice. In other translation, do what had been taught to you. No? Buhata, unsay gitudlo sa imuha. Buhaton gyud siya. No? Buhaton siya. Muna nga, kining ikaupat, importante kaayo para ang kalinaw magapamuhat sa atong kinasuluran. Kinanglan kabaluta mo tuman sa mga kamaturan nga gitudlo ka nato. Amen? Napaminaw pagayo ani. This is one of the primary reasons why people do not have the peace of God when we are disobedient to the Word of God. Oh. Usa ni sa importante kayo nga rason. Nganong ang mga tao wala sila kalinaw sa Dios. Sulod sila kasing-kasing tungod kay wala sila nagatuman sa sugo sa Dios. Oh. Ana gina siya. Muna din gitudlo sa bersikulo 9 nga ingon si Apostle Paul, keep putting into practice. Unsay puti pasabot ni Apostle Paul, obedience is important. No? No? Dili nang atong nadungog, dili igo nga nakadungog ta, dili igo nakakita ta, dili igo nga gitudlo, nagpatudlo ta, dili igo na buhaton nato ang gitudlo kanato. Mao na ibot ipasabot din ni Paul, no? Mao na nga usahay nganong naay mga Kristiyano wala ang kalinaw sa Ginoo sa ilang kasing-kasing tungod kay wala siya nagatuman sa mga pulong sa Ginoo. When we disobey the Word of God, the peace of God is not upon us. No? Mawala ang kalinaw sa Ginoo sa atong kasing-kasing kung kita na kay balo nga wala ta nagasunod sa mga sugo sa Ginoo.
Tama ba? Ha? Una nga, usahay, makaingon ta ba nga, bitaw no? Mapalong mangyod ang atong kalinaw sa Ginoo. Ang kalinaw sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Kung kita nga mga nag-alagad sa Ginoo, nakahibalo nga wala nato ginasunod ang mga sugo sa Ginoo. Kaya dili magud ego, brad, sis, nga maminaw lang ta sa mga inani nga mga leksyon, sa mga inani nga mga training, dili igo maminaw lang ta. Dili igo nga matudluan lang ta. Dili igo nga makakita ta, no? Dili igo nga makadungog ta. Kinahanglan buhaton nato. Nya mo na siya ginungdan nganong naay mga Kristiyano nga ang kalinaw sa Ginoo wala sa ilang ginabuhi tungod kay wala sila nagabuhat sa mga sugo sa Dios. Hallelujah. Kaya sabi ng Bible, no? Put into practice. Mo na ingon niya dinhi. Keep putting into practice, no? So nag-ingon siya, put into practice. In other words, obey them. Mo ra gid siyang kahulugan. No? Sa laing translation, obey them. Do them. Mo na ginaingon sa ubang translation. Pero dinhi sa atong NLT, in siya keep putting into practice. Then, listen to this. Kung atong ginatuman ang mga kasuguan sa Ginoo, then, not only the peace of God will rest upon our hearts, but the God of peace will be upon us. Amen. Hallelujah. Nindot kayo na siya, no? Sumala sa atong gibasa, no? Is siya, keep putting into practice all you learn and receive from me. Everything you heard from me and saw me doing, then the God of peace will be with you. In other words, when we learn to obey what is taught upon us, not only the peace of God will live in our hearts, but the God of peace will be upon us. Amen. It's different, no? Dili lang ang kalinaw sa Ginoo magpuyo sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi, kundi ang Diyos mismo sa kalinaw magpuyo sa atong kinabuhi. Kung kita makakaton sa pagtuman sa mga pulong sa Ginoo. Muna nga, atong nesgutan karong gabi, nga ang kalinaw, the peace of God is the spirit of calmness of heart and mind that continues within us even in the midst of troubles, trials, and hardship. And for the peace of God, para mahimo siyang mag-umidugyod ang kalinaw sa Ginoo nga mao'y manalipod sa atong kasing-kasing o sa atong una-una. Unang butang nga trabaho nato kinahanglan undangon nato ang kabalaka. Ikaduha, kinahanglan makakaton ta sa pag-isa sa Ginoo sa atong mga panginahanglan diha sa pag-ampo. Amen. Ikatulo, usbo nato ang dagan sa atong mga panguna-una, no? Tutukan nato unsa katong mga butang nga Dios nun. Amen. Hallelujah. Unya ikaapat, makakaton ta sa pagbuhat sa mga pulong sa Ginoo nga ginatudlo kanato. No? Upat ka mga butang. Pero nakita na ko din ni importante kay ni siya aron ang kalinaw sa Ginoo magahari kanunay sa atong kasing-kasing. Nya mo ni ang akong pag-ampo para natong tanan mga kaigsunan. Kita nga namuhat sa buluhaton sa Ginoo, no? Taliwala nining pandemic, no? Daghan kay mga difficulties, daghan kay mga limitations, no? Daghan mga protocols nga atong ginasubay, no? Aning panahon na karon, unya usahay huraton pata, usahay mataha pata tungod lagi ani mga balita-balita, daghang mga hungihong ngay ani ang mga unsa mga balita, no? Nga atong madungog sa atong palibot nga usahay murag mo'y mulimit sa atua, no? Nya usahay malimitahan kita, no? Sa daghang pamaagi, no? Muna nga sa akong kasing-kasing nagaampo gyud ko, no? Nga ang kalinaw sa Ginoo panalipod sa atong kasing-kasing o sa atong una-una, no? Nga aron matag-adlaw masinati nato
ang tinuod nga kagawasan, no? Ang tinuod nga kalipay, ang tinuod nga kalinaw nga gikan sa Ginoo. Nga bisan taliwala nining pitos nga mga kahimtang pabilintang malinawon, no? Tungod kay kabaluta, no? Muisa sa atong panginahanglan sa Ginoo. Gasunod ta sa mga sugo sa Ginoo. Amen. Unya wala ta nagakabalaka kay sayod ta nga ang Ginoo nakakita sa tanang nahitabo sa atong kinabuhi, and we believe as well that God is in control. Amen. Amen. So karong gabi akong pagampo nga unta ang Ginoo padayon mamuhat sa atong kinabuhi, no? Nga kining bunga sa espiritu nga mao ang kalinaw sa Dios kanunay mag-awas sa atong kinabuhi. No? Aron bisan unsa man ang atong mga sitwasyon, bisan unsa man ang atong mga kahimtang, dili kita mabalaka. Amen. Hinunua nagasalig kita sa atong Dios. Nga maoy nagsaad ka nato nga dili kita niya biyaan ni pasagdan. Amen. Ang atong Dios mahigugmaon sa nga tanan. He never stop doing good every day for you and for me. Mao nga karong gabi akong deklarasyon nga ang Ginoo magasangkap kanimo, magalig-on kanimo, magahatag kanimo, pabukal pa sa kalinaw sa Dios diya sa imong kinasuluran. Aron bisan unsang kahimtang sa atong kinabuhi, padayon tang mag-enjoy sa pagkamay sa Ginoo. I declare shalom upon everyone that are here tonight, so that nothing will be broken, nothing will be wasted, nothing will be lacking, and nothing will be missing upon your life. Great riches and special favor be upon you, upon your family, and upon your ministry. In the mighty name of Jesus, I declare, Amen and Amen. Ngayong gabi ka na itong tanan.